Sa baryo ng San Isidro, sa gilid ng malawak na bukirin at malilim na punong kahoy, may isang batang kilala ng lahat, ngunit hindi sa kabutihan. Siya si Mateo, ang batang utusan na halos buong buhay ay ginugol sa pagtakbo sa utos ng iba. Maaga siyang naulila. Ang kanyang ina ay pumanaw sa sakit, at ang kanyang ama na may hindi na muling nagpakita matapos mangibang bayan. Mula noon, nakitira siya sa bahay ni Aling Sabel, isang malayong kamag-anak na may maliit na tindahan sa baryo. Hindi masama si Aling Sabel, ngunit hindi rin siya maawain. Para sa kanya, si Mateo ay kapalit ng libreng pagkain at tirahan. Bawat araw ay nagsisimula sa tila walang katapusang utos. Mateo, igib mo ang tubig. Mateo, pakainin mo ang mga manok. Mateo, tumakbo ka sa tindahan ni Mang Cardo. At kapag may pagkakamali siya, kahit maliit lamang, may kasunod itong sigaw o kung minsan ay kurot na masakit sa braso. Sanay na si Mateo sa pagod, ngunit ang mas mabigat ay ang pakiramdam na tila wala siyang halaga. Sa eskwela, siya ang laging inuutusan ng kaklase. Sa palengke, siya ang batang pinapasan ng mabibigat na bayong. Sa buong baryo, kilala siya bilang batang laging may dalang utos. Isang hapon ng tag-init, matapos siyang pagalitan dahil nabasag ang isang lumang garapon, napilitan si Mateo na tumakas muna sa bahay. Hindi siya galit, sanay na siya sa galit, ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Naglakad siya ng naglakad hanggang makarating sa lumang bahagi ng baryo, kung saan nakatayo ang isang matandang punong santol. Malawak ang puno nito, makapal ang mga sanga, at tila ba mas malamig ang hangin sa ilalim nito kaysa sa ibang lugar. Madalas siyang pagbawalan ng matatanda na lumapit doon. May nakatira riyan, sabi nila. Ngunit sa sandaling iyon, pagod at malungkot si Mateo. Naupo siya sa ugat ng santol at niyakap ang sarili. Kung may nakatira man dito, mahina niyang bulong. Sana mabait siya. Hindi niya namalayang nakatulog siya. Nagising siya sa kakaibang tunog. Parang may kumakaluskos sa tuyong dahon. Dahan-dahan siyang dumilat. Sa harap niya, sa may nakausling ugat ng puno, may maliit na nilalang. Halos kasinlaki lamang ito ng bote ng suka. Kulubot ang balat, ngunit maliwanag ang mga mata. Nakasuot ito ng lumang pulang kamisa at may maliit na sombrerong tila yari sa dahon. Napatras si Mateo. Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Matagal kitang pinagmamasdan, sabi ng nilalang sa tinig na maliit ngunit malinaw. Napakurap si Mateo. Ikaw, po ba ay duwende? Ngumiti ang nilalang. Kung duwende ang tawag ninyo sa amin, oo. Hindi makapagsalita si Mateo sa loob ng ilang sandali. Maraming kwento ang narinig niya tungkol sa duwende. May mabait, may mapanlinlang, may mapaghiganti. Ngunit ang nasa harap niya ngayon ay tila payapa. Bakit ka umiiyak kanina? Tanong ng duwende. Hindi niya namalayang napahid pala niya ang luha sa pisngi. Wala po. Automatikong sagot ni Mateo. Umiling ang duwende. Ang batang hindi marunong magsabi ng sakit, mas lalong bumibigat ang dala. Parang may kung anong kumalas sa dibdib ni Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla siyang nagsalita. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga utos, ang sigaw, ang pagod, ang pakiramdam na wala siyang silbi. Tahimik lamang na nakinig ang duwende. Nang matapos siya, saglit na natahimik ang paligid. Kahit ang hangin ay tila huminto. Mateo, mahinang sabi ng duwende, hindi lahat ng mabigat ay parusa. Minsan, ito ay paghahanda. Paghahanda po sa ano? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, lumapit ito sa puno ng santol at may hinukay sa pagitan ng mga ugat. May inilabas itong maliit na bagay na kumikislap sa ginintuang liwanag ng dapit hapon. Isang munting anting-anting. Mukha itong simpleng butil na nakatali sa sinulid na pula.
Hindi ito para yumaman ka, sabi ng duwende. Hindi rin para makaganti ka. Inabot niya ito kay Mateo. Para ito maalala mo kung sino ka. Nag-alangan si Mateo. Bakit po ako? Ngumiti ang duwende, ngiting puno ng lihim. Dahil kahit pinagmalupitan ka, hindi ka naging malupit. Tahimik na kinuha ni Mateo ang anting-anting. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang palad, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi masakit, parang yakap. Pagtingin niyang muli, wala na ang duwende. Tanging ang mahinang paggalaw ng dahon ng santol ang naiwan. Mula noon, unti-unting nagbago ang buhay ni Mateo. Hindi sa paraang biglaan, kundi sa paraang tahimik. Napansin niya na mas nagiging magaan ang mga gawain. Ang mga manok na dati mailap sa kanya ay kusa ng lumalapit. Ang mga batang dati nangaapi ay tila umiiwas na. Ngunit may mga gabing hindi siya mapakali. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng baryo. May mga hayop na natatagpo ang walang dugo. At isang gabi, habang pauwi siya mula sa poso, narinig niya ang mahinang bulong sa hangin. Tagapangalaga. Napatigil si Mateo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang anting-anting sa kanyang leeg. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nakaramdam ng takot. Dahil alam niyang ang batang dating utusan ay may mas malaki pang papel na gagampanan. At sa ilalim ng punong santol, sa katahimikan ng gabi, may isang pares ng maliliit na matang nagmamasid. Nakangiting tila alam na nagsisimula pa lamang ang tunay na kwento. Lumipas ang mga araw na tila may lihim na pagbabago sa hangin ng baryo ng San Isidro. Hindi ito agad napansin ng karamihan, ngunit si Mateo, na sanay makiramdam sa maliliit na bagay, ang unang nakadama nito. Mas malamig ang gabi kaysa dati. Mas tahimik ang kagubatan. At may kung anong hindi maipaliwanag na bigat sa paligid. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, ginising si Mateo ni Aling Sabel. "Hoy bata, bilisan mo. Maubusan tayo ng tubig. Igib ka na sa poso." Tahimik na tumango si Mateo. Suot ang kupas na kamiseta at hawak ang 2 timba. Naglakad siya palabas ng bahay. Makapal pa ang hamog at ang mga manok ay hindi pa ganap na gising. Ngunit haba papalapit siya sa poso, napansin niyang may kakaiba. May mga bakas sa lupa. Malalaki. Hindi pang aso. Hindi rin pang baboy. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang yumuko at sinuri ang lupa. Ang bakas ay tila may mahabang daliri at malalalim ang pagkakabaon sa putik. Kumirot ang anting-anting sa kanyang leeg. Mainit. Parang may babala. Mabilis siyang tumayo at lumingon sa paligid. Tahimik ang lahat, ngunit may pakiramdam siyang may nakamasid. Pinilit niyang magpakatatag at nagigib ng tubig. Ngunit sa bawat galaw niya, mas lumalakas ang kutob sa kanyang dibdib. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang nagkakagulo ang ilang kapitbahay sa kalsada. May nawawalang kambing si Mang Lito. Hindi lang kambing, may nakita raw na dugo sa likod ng kamalig. Parang kagat ng kung ano. Nanlamig ang batok ni Mateo. Tahimik siyang pumasok sa bahay, ngunit ang isip niya ay nanatili sa mga bakas na nakita niya. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, hindi mapakali si Mateo. Ilang ulit niyang naramdaman ang marahang init ng anting-anting. Hanggang sa tuluyan na siyang bumangon. Tahimik siyang lumabas ng bahay at naglakad patungo sa punong santol. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ngunit sa ilalim ng puno ay tila mas madilim kaysa sa nararapat. "Alam kong nandyan ka," mahina niyang sabi. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos may kumaluskos sa pagitan ng mga ugat. Unti-unting lumitaw ang maliit na figura. Ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakangiti. "Dumating na," sabi nito. Kinabahan si Mateo. "Ano po ang dumating?" Tumingala ang duwende sa madilim na bahagi ng kagubatan. Ang gutom na matagal nang natutulog.
Napalunok si Mateo. Aswang po ba? Hindi agad sumagot ang duwende. Hindi pa. Mahina nitong wika. Pero papunta na roon. Lumapit ito kay Mateo at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ang anting-anting na suot mo ay hindi basta palamuti. Ibinigay ko yon dahil ikaw ang nakarinig. Ang nakarinig po? Ang baryo ninyo ay may hangganan na matagal nang pinoprotektahan. Ngunit humihina na ang bantay. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Ano po ang kailangan kong gawin? Saglit na natahimik ang duwende. Tila sinusukat ang tapang ng bata sa harap nito. Pagkatapos ay itinuro nito ang gawing hilaga ng baryo, kung saan nagsisimula ang makapal na kagubatan. May isang bagay roon na kailangang makita mo. Ngayon na po ba? Tumango ang duwende. Hindi nag-atubili si Mateo. Sa kabila ng takot, nagsimula siyang maglakad patungo sa madilim na bahagi ng baryo. Habang papalayo siya sa mga bahay, lalong lumalamig ang hangin. At nang marating niya ang gilid ng kagubatan, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumislap ang anting-anting. Mainit, mabagsik, at mula sa kailaliman ng kagubatan, may narinig siyang mahinang ungol na hindi kailanman maaaring magmula sa isang normal na hayop. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kwelyo ng kanyang damit. Dahil sa unang pagkakataon, malinaw niyang naramdaman. Ang gabing ito ay simula pa lamang. At ang batang dating utusan ng baryo ay papasok na sa mundong hindi na kayang takbuhan. Huminto si Mateo sa gilid ng kagubatan, ngunit ang mga paa niya ay tila may sariling isip. Kahit may takot na gumagapang sa kanyang dibdib, may kung anong puwersang humihila sa kanya paloob. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay patuloy na umiinit. Hindi masakit, ngunit sapat para paalalahanan siyang hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Sa loob ng kagubatan, mas makapal ang dilim. Ang liwanag ng buwan ay hirap makalusot sa nagkukrus na mga sanga. Ang lupa ay mamasa-masa at bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng tuyong dahon na nadudurog. Maya-maya, naamoy niya iyon. Amoy bakal. Amoy dugo. Napahinto siya. Sa harap niya, sa may pagitan ng dalawang punong kawayan, may nakabulagtang kambing. Kilala niya iyon, kay Mang Lito nga. Ngunit ang itsura nito ay hindi pangkaraniwang patay. Maputla. Halos walang dugo. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Bago pa siya makalapit, biglang kumirot ang anting-anting. Mas mainit kaysa dati. Kasabay noon, may narinig siyang marahang galaw sa likod ng mga puno. Hindi hayop. May ritmo. May bigat. Unti-unti siyang lumingon. Sa pagitan ng mga anino, may gumalaw. Isang payat na hugis ng nilalang ang bahagyang nasilayan. Matangkad, baluktot ang likod, at tila napakahaba ng mga braso. Napaatras si Mateo. Ngunit sa halip na umatake, umatras ang nilalang palalim sa dilim, parang sinusubok lamang siya. At bago ito tuluyang naglaho, may narinig siyang mahinang bulong na parang hangin na dumaan sa guwang na kawayan. Tagapangalaga. Napatigil ang mundo ni Mateo. Biglang uminit ng todo ang anting-anting at sa loob ng isang iglap, parang may liwanag na sumilay mula rito. Mahina ngunit malinaw. Napaatras ang nilalang sa dilim. Pagkatapos, nawala. Tahimik na bumagsak si Mateo sa tuhod, hinihingal. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sa kabila nito, may kakaibang pakiramdam na sumibol sa loob niya. Hindi lang takot. May halong lakas. Maya-maya, may pamilyar na boses na nagsalita mula sa likod niya. Magaling. Lumingon si Mateo. Naroon ang duwende. Nakatayo sa nakausling ugat ng puno. Seryoso ang muka. Hindi ka tumakbo. Gusto ko pong tumakbo, amin ni Mateo. Hingal pa. Pero parang hindi ko magawa. Tumango ang duwende. Dahil kinilala ka na niya.
Nanlamig ang batok ni Mateo. Ano po siya? Sandaling natahimik ang duwende bago sumagot. Hindi pa siya ganap na aswang. Isa siyang nilalang na unti-unting tinatangay ng dilim. Kapag hindi napigilan, tuluyan siyang magiging halimaw. Napahigpit ang kamao ni Mateo. May paraan pa po ba? Napatingin ang duwende sa kanya. Mas matagal kaysa dati. Mayroon. Ngunit hindi ito madali. Lumapit ito at bahagyang hinawakan ang anting-anting ni Mateo. Sa pagdampi ng maliit nitong kamay, lalong uminit ang butil. Ang anting na suot mo ay buhay. Habang matatag ang loob mo, lalakas ito. Ngunit kapag pinairal mo ang galit o paghihiganti, hihina ito. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tunay na umaasa sa kanya. Simula bukas, patuloy ng duwende, kailangan mong magsanay. Saan po? Ngumiti ng bahagya ang duwende. Hindi tulad ng dati nitong ngiti, kundi isang ngiting puno ng lihim. Dito, sa pagitan ng mundo ninyo at ng mundo namin, umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng santol sa di kalayuan ay marahang kumaluskos, parang may sumasang-ayon. Tumayo si Mateo, pinunasan ng pawis sa noo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang batang dating inuutusan ng lahat ay may sariling landas na tatahakin. At sa kailaliman ng kagubatan, may pares ng matang muling nagmulat, mas mapula, mas gutom. Nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok. Kinabukasan, bago pa man tuluyang magliwanag ang umaga, gising na si Mateo. Sanay ang kanyang katawan sa maagang paggising, ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Hindi na lamang siya batang utusan na naghahanda para sa panibagong araw ng pagod. May kung anong mabigat na tungkulin na nakapatong sa kanyang balikat. Tahimik siyang lumabas ng bahay habang mahimbing pang natutulog si Aling Sabel. Ang hamog ay makapal pa sa damuhan at ang hangin ay malamig na parang may dalang lihim. Diretso siyang naglakad patungo sa punong santol. Pagdating niya roon, naroon na ang duwende, nakaupo sa nakausling ugat, tila kanina pa naghihintay. "Maaga ka," sabi nito. "Hindi po ako makatulog," tugon ni Mateo. Tumango ang duwende, tila inaasahan na iyon. "Maganda. Ang unang kailangan ng tagapangalaga ay gising na pakiramdam." Lumapit ito sa isang bahagi ng lupa at may inukit gamit ang maliit nitong tungkod. Unti-unting lumitaw ang isang bilog na may mga kakaibang simbolo sa paligid. Tumayo ka sa gitna. Sumunod si Mateo. Pagkapasok niya sa bilog, biglang uminit ang anting-anting sa kanyang leeg. "Isara mo ang mga mata mo," utos ng duwende. Huminga ng malalim si Mateo at pumikit. Sa una, katahimikan lamang ang naramdaman niya. Pagkatapos, unti-unting lumakas ang mga tunog sa paligid. Ang huni ng ibon, ang galaw ng dahon, ang mahinang paggapang ng kung anong maliit sa lupa. "Makinig ka." Mahina ngunit matatag na sabi ng duwende. Hindi sa tainga, kundi sa loob. Pinilit ni Mateo na kumalma. Dahan-dahan, may mga bagay siyang napansin na hindi niya dati nararamdaman. May malamig na bahagi sa gawing hilaga. May mabigat na presensya sa may kagubatan. At may banayad na init. Mula sa mismong punong santol, bigla siyang napadilat. "May naramdaman ka?" sabi ng duwende, tila sigurado. "Opo," hingal na tugon ni Mateo. Parang may gumagalaw sa hangin." Sa unang pagkakataon, tunay na ngumiti ang duwende. Magaling. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol. Mula sa di kalayuan ng baryo, may biglang sumigaw. "Mga kapitbahay, gising, may nangyari." Nanlamig ang tiyan ni Mateo. Mabilis siyang lumabas sa bilog. "Doon," sabi ng duwende. Seryoso na muli ang muka. "Simula na!" Hindi na nag-atubili si Mateo.
Tumakbo siya pabalik sa baryo, halos hindi maramdaman ang pagod sa kanyang mga paa. Pagdating niya sa bahay ni Mang Lito, nagkakagulo ang mga tao. May mga babaeng umiiyak, may mga lalaking nagbubulungan. Unti-unting lumapit si Mateo sa gitna ng kumpol. At nang makita niya ang nasa lupa, parang huminto ang mundo. Isang alagang aso ang nakahandusay. Maputla. Halos walang dugo. Parehong-pareho sa kambing kagabi. Hindi na ito normal, bulong ng isang matanda. May masamang gumagala sa baryo. Tahimik na napahigpit ang hawak ni Mateo sa anting-anting sa kanyang leg. Mainit na naman ito. Mas mainit kaysa dati. At sa gilid ng kanyang pandinig, may narinig siyang pamilyar na bulong. Mas malinaw ngayon. Mas malapit. Tagapangalaga. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng kagubatan. Ang hangin ay bahagyang umihip. At sa pagitan ng mga puno, sa isang kisap mata, may nakita siyang aninong nakatingin pabalik sa kanya. Hindi na ito umatras. Hindi na ito nagtatago. Parang hinahamon siya. Sa dibdib ni Mateo, sa gitna ng takot at kaba, may bagong damdaming sumibol. Tapang. Dahil malinaw na sa kanya ngayon. Hindi aksidente ang lahat. At ang batang dating inuutusan lamang. Ang siyang susunod na haharap sa dilim na unti-unting bumabalot sa baryo ng San Isidro. Hindi na nawala sa isip ni Mateo ang matang nasilayan niya sa gilid ng kagubatan. Kahit maghapong inutusan siya ni Aling Sabel, magwalis, magigib, maghakot ng kahoy, tila may sariling tibok ang dibdib niya. May nagbabantay. At tila hinihintay siya. Pagsapit ng dapit hapon, habang ang baryo ay unti-unting nilalamon ng dilim, muling uminit ang anting-anting sa kanyang leeg. Hindi na ito banayad na init, parang may pulso na sumasabay sa tibok ng puso niya. Alam na niya ang ibig sabihin. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Hindi na siya dumaan sa santol. Diretso siyang naglakad patungo sa gilid ng kagubatan. Mas mabilis ang kanyang hakbang ngayon, mas buo ang loob. Ngunit sa ilalim ng tapang ay naroon pa rin ang batang si Mateo. Takot, ngunit hindi na tumatakbo. Pagdating niya sa lugar kung saan natagpuan ang kambing kagabi, napansin niyang mas malamig ang hangin, mas mabigat, at may amoy na naman ng bakal. Dugo. Humigpit ang kanyang hawak sa laylayan ng damit. "Alam kong nandyan ka," mahina niyang sabi, bagaman nanginginig ang boses. Tahimik. Isang iglap. Dalawa. Pagkatapos, may kumaluskos sa likod ng makapal na damuhan. Unti-unting lumitaw ang nilalang. Mas malinaw na ngayon. Payat at matangkad. Ang balat ay tila nanunuyo, halos kulay abo. Mahahaba ang mga braso na halos sumayad sa tuhod. Ang mga mata, mapula, ngunit hindi pa ganap na mabagsik. Parang may natitirang bakas ng pagiging tao. Napatigil si Mateo. Hindi siya umatras. Hindi rin siya lumapit. Tinitigan siya ng nilalang. At sa pagkakataong ito, nagsalita ito. Garalgal ang boses, parang matagal nang hindi nagagamit. "Ikaw?" Nanlaki ang mata ni Mateo. "Kilala mo ako?" Mahina niyang tanong. Napangiwi ang nilalang, tila nahihirapan. "Init. Sa iyo." Dahan-dahang napahawak si Mateo sa anting-anting. Mas lalong uminit ang butil. Biglang napaatras ang nilalang, napasitsit na parang nasusunog. Sa sandaling iyon, may mabilis na yabag sa likod ni Mateo. "Tumabi ka!" Agad siyang nahila palayo. Ang duwende. Sa isang iglap, may inihagis itong pinong abo sa hangin. Kumalat ang kulay pilak na alikabok sa paligid. Napaatras ng tuluyan ng nilalang, napahagulhol ang ungol, hindi galit kundi tila sakit. Bago ito mabilis na naglaho palalim sa kagubatan. Tahimik. Mabigat. Humihingal si Mateo.
Ano po? Ano po yon? Seryoso ang muka ng duwende. Mas mabilis ang pagbabago niya kaysa inaasahan ko. May pag-asa pa po ba siya? Saglit na tumingin ang duwende sa direksyong tinakbuhan ng nilalang. Meron pa, mahina nitong sabi. Kaya kanya nilapitan. Nararamdaman niya ang liwanag sa iyo. Napakurap si Mateo. Liwanag? Ang anting na suot mo ay hindi lang panangga. Isa itong paalala sa mga nilalang na nasa pagitan kung sino pa ang maaaring mailigtas at kung sino na ang tuluyang nalunod sa dilim. Unti-unting lumalim ang pag-unawa ni Mateo. Kung hindi po siya matulungan, hindi na niya tinapos. Tumango ang duwende. Magiging ganap siyang halimaw. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Ang hangin sa kagubatan ay tila mas mabigat na ngayon. Pagkatapos ay tumingin ang duwende kay Mateo, matalim ngunit may bahid ng tiwala. Handa ka na bang makita ang mas malalim na bahagi ng tungkulin mo? Humigpit ang kamao ni Mateo. Naalala niya ang lahat ng sigaw, utos at pagmamaliit sa kanya. Dati, tatakbo siya. Pero hindi na ngayon. Opo, matatag niyang sagot. Sa unang pagkakataon, tumango ang duwende na tila tunay na nasiyahan. Kung ganoon, bukas ng gabi, hindi ka na lang makikinig. Bahagya itong ngumiti. Ikaw na ang kikilos. Sa malayo, sa pusod ng kagubatan, muling nagmulat ang mapulang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong sakit ang kanilang kislap. At sa baryo ng San Isidro, tahimik na umiikot ang kapalaran ng batang minsang itinuring na walang halaga. Ang gabi ng pagsubok ay paparating. Parang humigpit ang mundo sa paligid ni Mateo matapos maglaho ang nilalang. Ang katahimikan ng kagubatan ay hindi na payapa. Ito'y mabigat. Parang may nagmamasid sa bawat paghinga niya. Nanatili siyang nakatayo, hawak ang sisidlan ng abo habang ang anting-anting sa kanyang leeg ay dahan-dahang lumalamig. Hindi na siya nag-iisa, mahina, ngunit mariing sabi ng duwende. Lumingon si Mateo. May mas malakas pa po? Tumango ang duwende. Ang maliliit nitong mata ay nakatutok sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. May matagal nang natutulog sa ilalim ng bahaging yon ng kagubatan. Kanina, nagising siya. Nanlalamig ang pakiramdam ni Mateo. Ano po siya? Sandaling natahimik ang duwende, parang pinipili ang mga salita. Hindi simpleng aswang, isa siyang tagahila ng dilim. Ang siyang tumutukso sa mga naliligaw na kaluluwa hanggang tuluyan silang magbago. Unti-unting lumalim ang paghinga ni Mateo. Naalala niya ang huling bulong ng nilalang. Tulungan mo, pwede pa po ba siyang mailigtas? Tanong niya, halos pabulong. Matagal bago sumagot ang duwende. Kung may natitira pang liwanag sa kanya, may pag-asa. Bahagyang tumatag ang loob ni Mateo. Kung ganoon, gagawin ko po. Napatingin sa kanya ang duwende, masinsin, parang sinusukat ang kanyang puso. Hindi ito tulad ng dati mong ginawa. Sa susunod na magkita kayo, maaaring hindi na siya makapagpigil. Humigpit ang hawak ni Mateo sa anting-anting. Hindi po ako tatakbo. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, may bakas ng paggalang sa mukha ng duwende. Kung ganoon, kailangan mong lumakas pa. Lumapit ito sa puno ng santol at muling inukit ang bilog na may mga simbolo sa lupa. Ngunit ngayon ay mas malaki, mas komplikado. Tumayo ka ulit sa gitna. Sumunod si Mateo. Pagkapasok niya sa bilog, biglang uminit ang anting-anting, mas matindi kaysa lahat ng nauna. Isara mo ang mga mata, utos ng duwende. Pumikit si Mateo. Sa simula, ang narinig niya ay ang pamilyar na tunog ng gabi. Ngunit maya-maya, may mga bagong bagay na pumasok sa kanyang pandama. May malamig na agos sa malayo. May mabigat na presensya na tila gumagapang sa lupa. At sa kaibuturan ng kagubatan, may isang napakalalim na puwersang parang balon ng dilim.
Bigla siyang napasinghap. Duwende, may kung ano roon. Ramdam mo na, sabi ng duwende. Bahagyang nanginig ang tuhod ni Mateo, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Unti-unting may liwanag na sumiklab mula sa anting-anting, mahina sa una, pagkatapos ay mas maliwanag. Ang hangin sa loob ng bilog ay kumilos. Ang mga dahon ng santol ay sabay-sabay na kumaluskos. Sa loob ng dibdib ni Mateo, may bagong lakas na gumising. Hindi maingay, hindi marahas, ngunit matatag. Pagdilat niya, bahagyang nanlaki ang mata ng duwende. Mas mabilis ka kaysa inaasahan ko, mahina nitong sabi. Huminga ng malalim si Mateo. Handa na po ba ako? Tumingin ang duwende sa madilim na kagubatan. Hindi pa ganap, sabi nito. Pero darating ang gabi na wala ka ng pagpipilian. At tila sinagot ng kapalaran ng mga salita nito. Mula sa baryo, may malakas na hiyawan ng umalingaw-ngaw. May nawawala. Si Lando, hindi umuwi. Nanigas ang katawan ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng baryo. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay muling nag-init. Mas mabilis ang pulso, mas matindi ang babala. Mahina ngunit malinaw ang bulong na dumaan sa hangin. Oras na. Nagkatinginan si Mateo at ang duwende. Sa pagkakataong ito, walang nagsalita. Hindi na kailangan dahil pareho nilang alam. Ang susunod na haharapin ng batang minsang inutusan lamang ng baryo ay hindi na simpleng pagsubok, kundi isang gabi na maaaring magbago ng lahat. Parang kusang kumilos ang mga paa ni Mateo. Hindi na niya inantay ang sasabihin ng duwende. Sa lakas ng hiyawan mula sa baryo, alam niyang bawat sandali ay mahalaga. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kagubatan. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay kumakabog sa init na parang may sariling tibok. Pagdating niya sa gitna ng baryo, nagkakagulo ang mga tao. May mga may hawak na lampara, may mga nagbubulungan at may ilan nang umiiyak. Si Lando hindi pa rin umuuwi. Huling nakita sa may sagingan. May dugo raw sa damuhan. Humigpit ang dibdib ni Mateo. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi na siya nagtanong. Tahimik siyang kumilos palayo sa kumpol ng tao at nagtungo sa likod ng baryo, sa direksyon ng sagingan. Habang papalapit siya, mas lumalamig ang hangin, mas bumibigat. At ang anting-anting, halos nagliliyab na sa init. Sa pagitan ng mga puno ng saging, may nakita siyang nakakalat na yapak sa putik, hindi pantay, parang may hinahatak. Huminga siya ng malalim at sinundan iyon. Ilang hakbang pa, may mahinang ungol siyang narinig. Mabilis siyang sumulong. Sa isang maliit na clearing, natagpuan niya si Lando, nakahandusay sa lupa, nanginginig ngunit buhay. Agad lumuhod si Mateo. Lando! Bahagyang dumilat ang lalaki. Mateo, may humila sa akin. Hindi na niya kailangang itanong kung ano. Biglang uminit ng todo ang anting-anting. Hindi babala. Babala na may kasamang galit. Mabagal na tumayo si Mateo. Sa likod ng mga puno ng saging, may gumalaw. Unti-unting lumitaw ang pamilyar na payat na nilalang. Ngunit ngayon, mas madilim ang mga mata. Mas matalim ang mga kuko. At ang anyo nito ay tila mas lalong tinatangay ng kung anong puwersa. Hindi ko mapigilan, garalgal nitong sabi. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Naalala niya ang sinabi ng duwende, kung may natitira pang liwanag. Humakbang siya pasulong. Lumaban ka, marin niyang sabi. Naaalala mo pa ang sarili mo. Nanginig ang nilalang. Sa loob ng isang iglap, tila nag-alinlangan ito. Ngunit bigla, isang malamig na hangin ang rumagasa mula sa kailaliman ng kagubatan. Mas malakas kaysa dati.
Mas mabigat, mas mapanupil. Nanlaki ang mata ng nilalang. At sa unang pagkakataon, may ibang boses na umalingaw-ngaw, malalim, paos, at puno ng gutom. Sa akin, siya... Nanigas ang dugo ni Mateo. Sa likod ng nilalang, sa pinakamadilim na bahagi ng sagingan, may dalawang nagliliyab na matang nagmulat. Mas malaki, mas matanda, mas mabagsik. Ang tunay na tagahila ng dilim. Biglang napaungol ang payat na nilalang, tila may humihila rito palapit sa mas malaking anino. Mateo! Halos bulong nito, puno ng paghihirap. Sa sandaling iyon, may kung anong nagising sa loob ng bata. Hindi takot, hindi galit, kundi matinding pagtanggi na may isa na namang mawawala. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. At hindi kita ibibigay, matatag niyang sabi. Sa unang pagkakataon, sumiklab ang anting-anting sa maliwanag na liwanag. Napaatras ang payat na nilalang. At mula sa dilim, umaling-aungaw ang mababang ungol ng tunay na halimaw, puno ng galit na matagal ng kinikimkim. Nagsimula na ang laban na hindi na kayang iwasan. Sumabog ang liwanag mula sa anting-anting na suot ni Mateo, hindi nakasisilaw, kundi malinaw at matatag na parang apoy na hindi kayang hipan ng hangin. Napaatras ang payat na nilalang, napahawak sa ulo na parang may bumabalik na alaala. Ngunit ang mas malaking anino sa likod nito ay hindi natinag. Sa halip, lalo itong lumapit. Unti-unting lumitaw ang anyo nito mula sa kadiliman. Mas matangkad kaysa tao. Ang katawan ay tila usok na may hugis. Paiba-iba, gumagalaw kahit hindi kumikilos. Ang mga mata nito ay malalim na pulang parang baga na matagal nang nagbabaga sa ilalim ng abo. Ang hangin sa paligid ay biglang bumigat. Parang pinipiga ang dibdib ni Mateo. Sa akin, ang naliligaw, ugong ng nilalang, malalim at malamig. Naramdaman ni Mateo ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya umatras. Sa likod niya, naroon si Lando, mahina, nanginginig, walang kalaban-laban. At sa harap niya, ang nilalang na minsang naging tao ay pilit na lumalaban. Pinikit sandali ni Mateo ang mata. Naalala niya ang lahat. Ang mga sigaw sa kanya, ang mga utos, ang mga araw na pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Kung may nakaligtas man sa kanya noon, sana may tumulong din sa nilalang na ito. Huminga siya ng malalim. Pagdilat niya, mas matatag na ang kanyang boses. Hindi siya sayo. Biglang umalon ang hangin. Ang malaking nilalang ay tila bahagyang nagulat. Parang hindi sanay na may sumasalungat. Bata, umatras ka. Hindi gumalaw si Mateo. Sa halip itinaas niya ang anting-anting. Hindi ko siya iiwan. Sa sandaling iyon, mas luminaw ang liwanag mula sa butil. Kumalat ito sa lupa na parang banayad na alon. Napasinghap ang payat na nilalang. Naalala ko, mahina nitong bulong. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang galit na ungol ng mas malaking halimaw. Umusok ang paligid. Isang malakas na bugso ng malamig na hangin ang sumalpok kay Mateo. Napaatras siya ng 2 hakbang. Nanginig ang kanyang tuhod. Sa gilid ng kanyang pandinig, may pamilyar na tinig na sumingit. Mateo, tumayo ka! Ang duwende. Hindi niya alam kung kailan ito dumating, ngunit naroon ito sa gilid ng sagingan. Hawak ang maliit nitong tungkod na ngayon ay bahagyang kumikislap. Ang anting mo, hawakan mo ng buo ang loob mo, sigaw nito. Humigpit ang kamao ni Mateo. Pinilit niyang tumayo ng tuwid kahit nanginginig ang katawan. Sa harap niya, ang malaking nilalang ay nagsimulang gumapang palapit, mabagal ngunit napakabigat ng presensya. Ang liwanag mo, kukupas din. Huminga ng malalim si Mateo. 1 beses, 2. Pagkatapos, mariin niyang sinabi,
Hindi habang may pinoprotektahan ako. Sa sandaling iyon, sumiklab ng mas maliwanag ang anting-anting. Hindi na ito simpleng kislap, kundi isang bilog ng banayad ngunit matatag na liwanag na kumalat sa paligid nila. Napaatras ang malaking nilalang sa unang pagkakataon. Umalingaw-ngaw ang ugong nito, hindi na kampante. Sa likod ni Mateo, ang payat na nilalang ay bumagsak sa tuhod, nanginginig. "Tulungan mo ako." Hindi na nagatubili si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit dito, kahit naroon pa ang mas malaking banta sa dilim. Inilapit niya ang anting-anting. Hindi ito sumabog. Hindi ito nanakit. Sa halip, may banayad na liwanag na dumaloy mula sa butil, parang mainit na alaala. Napasinghap ang nilalang. Unti-unting kumupas ang mapulang ningning sa mga mata nito. Sa likod nila, umalingaw-ngaw ang galit na ungol ng tagahila ng dilim. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, may inagaw mula sa kanya at malinaw na hindi pa tapos ang gabi. Ngunit sa baryo ng San Isidro, isang batang dating utusan ang tuluyang tumindig bilang tunay na tagapangalaga. Parang kumawala ang mabigat na tali sa hangin nang unti-unting kumupas ang pulang ningning sa mga mata ng payat na nilalang. Bumagsak ito sa lupa, hingal na hingal, ang katawan ay nanginginig na parang bagong gising mula sa mahabang bangungot. Ngunit hindi pa tapos. Sa likod nila, ang tagahila ng dilim ay hindi umatras ng tuluyan. Ang anyo nitong tila usok ay patuloy na gumagalaw, paikot-ikot na parang nag-iipon ng lakas. Ang hangin ay muling bumigat, mas mapanganib, mas galit. Akala mo, tapos na. Umalingaw-ngaw ang malalim na boses. Nanindig ang balahibo ni Mateo, ngunit nanatili siyang nakaharap. Sa tabi niya, marahang gumalaw ang duwende. Ang maliit nitong tungkod ay kumikislap na ngayon ng mapusyaw na liwanag. "Mateo," mariin ngunit kalmadong sabi ng duwende, "hawakan mo ang liwanag. Huwag mong hayaang pasukin ka ng takot." Huminga ng malalim si Mateo. Sa paanan niya, ang nilalang na halos maging halimaw ay pilit na bumubulong. "Salamat." Saglit na kumirot ang dibdib ni Mateo. Ngunit naputol iyon nang biglang umalon ang lupa. Sumulong ang tagahila ng dilim. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nagbabadya lamang. Umaatake na. Isang malakas na bugso ng malamig na hangin ang rumagasa sa kanila. Napaatras si Mateo ng ilang hakbang, ngunit hindi siya bumagsak. Mas maliwanag ang anting-anting ngayon, tila sumasagot sa tibay ng loob niya. "Hindi mo siya makukuha," sigaw ni Mateo, bagaman paos ang boses. Umugong ang nilalang, mas malakas, mas galit. "Bata, hindi mo alam ang hinihimok mo." Unti-unting kumalat ang maitim na usok mula sa katawan nito, gumagapang sa lupa na parang buhay. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa anting-anting. Naramdaman niya ang biglang pag-init. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasabay na malinaw na pakiramdam sa loob ng dibdib niya. Parang may gumagabay. Parang may nagtuturo. Hindi siya umatras. Sa halip, humakbang siya pasulong. Isang hakbang, dalawa, tatlo. "Mateo!" sigaw ng duwende, may halong gulat. Ngunit huli na. Itinaas ni Mateo ang anting-anting at mariing sinabi, "Hanggang dito lang." Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag. Hindi na ito banayad. Isang malawak na bugso ng puting ningning ang kumalat mula sa kanya, parang alon na tumama sa buong sagingan. Napaatras ang tagahila ng dilim, umalingaw-ngaw ang ungol nito. Ngayon ay may halong sakit. Umusok ang paligid. Ang mga anino ay umurong. At sa gitna ng liwanag, ang anyo ng malaking nilalang ay bahagyang nagkawatak-watak, parang usok na tinatangay ng hangin. "Hindi. Tapos,
Galit nitong bulong bago tuluyang umurong palalim sa kagubatan. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Mabigat, ngunit mas magaan kaysa kanina. Napahinga ng malalim si Mateo. Unti-unting kumupas ang liwanag ng anting-anting hanggang sa maging banayad na init na lamang. Sa tabi niya, ang dating nilalang ay nakahandusay, ngunit ang anyo nito ay nagbago. Mas tao na, mas payapa ang mukha. Lumapit ang duwende, seryoso ngunit may bakas ng paghanga sa mga mata. Naitaboy mo siya, mahina nitong sabi. Hindi pa tuluyang talo, pero umatras. Tumingin si Mateo sa lalaking nailigtas. Babalik pa po ba siya? Tumango ang duwende. Oo, at sa susunod, mas handa na siya. Tahimik na tumingin si Mateo sa madilim na kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na puro takot ang laman ng dibdib niya. May tapang na, may layunin na, at sa unang pagkakataon sa baryo ng San Isidro, ang batang minsang pinagmalupitan at inutos-utusan ng lahat ay hindi na lamang tagasunod ng kapalaran. Siya na ang haharap sa susunod na unos. Dahan-dahang bumalik ang tunog ng gabi sa sagingan. Ang huni ng kuliglig, ang mahinang galaw ng dahon, ang paghinga ni Lando na ngayon ay mas maayos na. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, alam ni Mateo na hindi pa tapos ang lahat. Lumuhod siya sa tabi ng lalaking muntik ng tuluyang matangay ng dilim. Mas malinaw na ngayon ang mukha nito. Maputla pa rin, ngunit may kulay na ang labi. Mateo, mahina nitong bulong, puno ng pagkalito at hiya. Ligtas ka na, sagot ni Mateo, banayad ang tinig. Sa likod niya, marahang naglakad ang duwende. Ang maliit nitong mukha ay seryoso pa rin, ngunit hindi na kasing bigat ng kanina. Hindi na siya babalik sa dati niyang anyo, sabi nito. Pero mahina pa siya. Kailangan siyang dalhin sa baryo. Tumango si Mateo. Maingat niyang inalalayan si Lando na makaupo. Hindi madali, mabigat ang katawan nito at nanginginig pa, ngunit hindi siya nagreklamo. Sanay na siya sa pagbubuhat. Sanay na siya sa hirap. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Hindi na ito utos ng iba. Sarili niyang pinili. Habang inaalalayan niya si Lando pauwi sa baryo, napansin niyang ang mga ilaw mula sa mga bahay ay nagsisimulang lumapit sa kanila. May mga taong may dalang lampara na papunta sa sagingan. May nakita kayo? Sigaw ng isa. Nang makita nila si Lando na buhay, sabay-sabay silang napasinghap. Buhay pa! Salamat sa Diyos! May ilang lumapit kay Mateo. Nagtataka ang tingin. Ikaw ang nakakita sa kanya? Sandaling nag-alinlangan si Mateo. Bago pa siya makasagot, ang duwende sa kanyang likuran ay mahina ngunit malinaw na bumulong. Hindi kailangang malaman ng lahat. Tahimik na tumango si Mateo. Opo, nakita ko lang po siya rito. Simpleng sagot niya. Hindi na nagtanong ang mga tao. Ang atensyon nila ay napunta kay Lando na agad inalagaan at inalalayan pa uwi. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Muling natahimik ang sagingan. Naiwan si Mateo at ang duwende. Matagal silang walang imik. Hanggang sa nagsalita ang maliit na nilalang. Ngayon mo naintindihan. Hindi iyon tanong. Tumango si Mateo. Dahan-dahan. Hindi po pala sapat na matapang lang. Bahagyang ngumiti ang duwende. Hindi kailanman naging sapat ang lakas kung walang awa. Tumingin si Mateo sa kanyang anting-anting. Banayad na lamang ang init nito ngayon. Parang payapang tibok ng puso. Ngunit pareho nilang alam, hindi pa ito ang wakas. Sa direksyon ng kagubatan, may malamig na hangin na muling umihip. Mahinang paalala na ang tagahila ng dilim ay umatras lamang. Hindi nawala. Huminga ng malalim si Mateo at tumingin sa malayo. Sa baryo ng San Isidro, unti-unting babalik ang katahimikan. Magpapatuloy ang mga utos.
Magpapatuloy ang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may batang tahimik na nagbago. Hindi na lamang siya ang batang inuutusan. Hindi na lamang siya ang batang pinagmamalupitan. Sa bawat hakbang niya pauwi, mas tuwid ang kanyang likod. Mas buo ang kanyang loob. At sa ilalim ng punong santol, habang marahang naglalaho ang anyo ng mabuting duwende sa liwanag ng madaling araw, isang bagong tagapangalaga ang tuluyang isinilang, handa sa mga gabing darating, at sa dilim na mulit-muling susubok sa kanyang tapang at puso. At kahit tahimik ang baryo, alam ng hangin ang katotohanan. Ang kwento ni Mateo ay hindi na kwento ng isang utusan, kundi ng isang batang piniling maging ilaw sa gitna ng dilim. Wakas.